Ang latest report ngayon ay patuloy ang Blackwater do sa pag-build up sa kanilang koponan. At ang kausap daw nila ngayon ay ang Barangay Ginebra para sa isang posibleng trade. At ang magiging involved daw na players, ipapalit ng Blackwater si Carl Brian Cruz, ang kanilang forward, para dito kay Art de la Cruz at kay Brian Enriquez. Itong si Art de la Cruz, kung inyong magugunita, ay naglaro ito dati sa Blackwater pero na-trade sa Barangay Ginebra kapalit nito si Chris Ellis na hindi naman nag-suit up sa Blackwater at ngayon ay hindi na nagbabasketball dito sa PBA. Ito namang si Carl Brian Cruz, kilala yan doon sa Alaska Aces nung kinuha siya doon sa Gilas draft at nagpakitang Gilas bilang isang outside shooter. Siya ay naglalaro ng small forward at pwedeng-pwede siya na maging wingman ni Coach Tim Cone. Bago nagka-injury itong si Carl Brian Cruz, nakilala din ito na bilang isang matapang na defensive player at pwede natin siyang ikumpara dito kay Kevin Ferrer na merong defensive skills at importante, meron itong 3-point shot. Ito si Carl Brian Cruz, noong ito ay healthy at ngayon ay healthy na rin siya, ay malaki ang maitulong nito sa Barangay Ginebra kung matuloy yung trade dahil magkakaroon sila ng isang outside shooter at importante, hindi sila kinakailangan na mag-give up ng mga players na mataas ang value. Itong si Carl Brian Cruz kung mapupunta sa Barangay Ginebra ay makatutulong doon sa mga inside players ng Gene Kings. Samantala naman, ito si Brian Enriquez kung mapupunta sa Blackwater ay magkakaroon na siya ng playing time para maipakita kung ano kaya niyang ibigay at ipakita na rin na deserving talaga siya na mapunta dito sa PBA. Samantala ito naman si Art de la Cruz ay magkakaroon ng homecoming sa Blackwater kung sakali nga na matuloy ang trade na to. Kung sakali nga na i-approve ito ng PBA, patunay ito na ang Barangay Ginebra ay seryoso doon sa pag-build up nila at pati na rin ang Blackwater na ite-trade yung mga players na kinakailangan para lumakas ang kanilang koponan. Ayon sa latest report na lumalabas ngayon, 3 Japanese teams ang interesado na makuha ang serbisyo ng Ginebra forward na si Japet Aguilar. Hindi pa natin alam kung sino yung 3 teams na yon, pero ang offer daw ay umaabot ng $40,000 o 2 million pesos sa isang buwan. Doon sa pangalawang taon ni Japet Aguilar, ang offer ay aabot ng $55,000 o 2,789,000 pesos a month. At kung gumanda ang laro ni Japet at sila ay mayroon ng maraming panalo, aabot yung bonuses ni Japet ng $70,000 o 3.5 million pesos a month. Ito ay ibibigay kay Japet at ang maliwanag dito, multi-year contract ang ibibigay sa kanya. Ibig sabihin, hindi siya yung pang one conference lang. Maraming taon ang ibibigay kay Japet, at least 2 years, at yung kita niya doon ay usually kikitain niya dito sa PBA ng mga ilang taon. Pero sa Japan, pwede niyang makuha yon sa loob lamang ng isang buwan. Hindi na nakapagtataka na nag-o-offer ang Japan dito kay Japet Aguilar ng ganito kalaking halaga dahil kung nanonood kayo ng mga nakaraan nating videos, alam nyo naman na ang dami ng mga superstars sa PBA ngayon ang ino-offera ng kontrata ng Japanese Basketball League. Ang tanong na lang ay kung tatanggapin ito ni Japet. Ang pagkaalam natin ito si Japet ay merong existing contract sa Barangay Ginebra. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng umalis dito sa koponan na ito dahil ang rights niya ay nasa Barangay Gene Kings. Pero nakita naman natin yung nangyari kay Kiefer Ravena na kahit merong rights ang NLEX ay pinabayaan din siya na umalis dahil syempre nga naman kung ang player ayaw na sa team mo, bakit mo siya pipilitin na maglaro doon? Kaya tignan na lang natin kung ano magiging reaksyon ni Japet, pero sa tingin ko lang personal na opinion, hindi yan tatanggapin ni Japet at mas pipiliin niya na manatili dito sa Barangay Ginebra. Ang usap-usapan ngayon ng mga San Miguel Beer fans, ito na ba ang huling tsansa para doon sa kanilang starting 5? Itong si Fajardo, Santos, Cabagnot, Lassiter at Ross. Ang tagal nang yan ang starting 5 ni Coach Leo Austria at yan ay nakapagbigay ng 8 kampyonato para sa Beermen kabilang na ang 5 sunod na Philippine Cup Championships. Kaya ang tanungan ng karamihan, ito na ba ang panahon para sila ay buwagin? Ibig sabihin, kung sakali man na sila ay ma-eliminate, sigurado na magkakaroon ng mga pagbabago sa SMB at malamang ay meron diyang matrade sa kanilang starting 5. At kung sila naman ay mag-champion, hanggang kailan pananatiliin ng SMC management yung 5 na yan dahil sa, syempre eventually tatanda yan at yung laro nila ay bababa na at kinakailangan na nilang mag-giveaway dito kay CJ Perez at Terence Romeo.
Ibig sabihin, magaling man yung starting five ng San Miguel, syempre darating yung panahon na kinakailangan itong si CJ Perez at Terence Romeo na ang malagay dyan sa starting five o kung sino man yung kukunin nila na bagong player. For example, baka ito si Robert Bolick o di kaya ay si Jamie Malonzo. Kaya ang tanungan ng karamihan, mag-champion man ang SMB dito sa konferensya na ito o ma-eliminate sila ng maaga, ang tanong, ito na ba ang huling panahon na makikita natin itong starting five na to ng San Miguel? Kung ano man ang mangyari, walang kaduda-duda na yung starting five na yan ng SMB ay may ituring na isa sa pinakamagaling sa kasaysayan hindi lang ng SMB kung hindi ng liga. Kahit hindi sila naka-Grand Slam o hindi pa nakaka-Grand Slam, yung ginawa nila na 5 straight Philippine Cup Championships ay hindi pa nagagawa ng kahit anumang koponan sa PBA. At yung pag-comeback nila mula sa 0-3 down sa isang best of 7 finals ay hindi pa nagagawa maski sa NBA o sa kahit ano pa mang liga dito sa Asia. Kaya malaki talaga ang accomplishment ng starting five na yan ng San Miguel. Ngayong nasa finals na ang Magnolia Hotshots, ang tanong ay sino kaya ang mas pipiliin nilang makaharap? Ang San Miguel Beer o ang TNT Tropang Giga? Maglalaban ngayon ang dalawang koponan na yan at ang mananalo dyan ay siya makakaharap ng Magnolia. Sinabi ni Coach Chito Victorero sa isang panayam na wala siyang pinipili kahit sino man dyan ang makalaban nila dahil alam naman niya na malakas yan pareho. Natalo ng Magnolia Hotshots itong San Miguel Beer nung sila ay nagharap sa eliminations, pero ganun pa man sinabi ni Coach Chito na kahit sino dyan sa dalawa ang makaharap nila ay magiging matinding laban yan dahil nakita naman natin kung gaano kalalim ang lineup ng TNT at ng San Miguel Beer. Sinabi ni Coach Chito Victorero na kahit na sabihin natin na malalim yung lineup ng SMB at TNT ay nakahanda sila at ready and willing sila na lumaban anytime. Sinabi din ni Coach Chito na importante na natapos nila ng 6 games yung series nila sa Meralco para magkaroon sila ng mahaba-habang pahinga dahil alam naman natin na kapag nakalaban mo ang TNT o ang SMB ay malamang aabot ng mahaba yung series na yan all the way baka 6 o 7 games. Kaya syempre yung mas mahabang pahinga ay makatutulong doon sa koponan. Partikular na makatutulong yan kay Paul Lee dahil napansin nga natin doon sa last game nila sa Meralco, palaging hinahawakan ni Lee yung kanyang kanang balikat at parang ito ay masakit. Kaya ayan siguro ang dahilan kung bakit hindi siya naka-score ng double figures doon sa laban nila. Sinabi din ni Ian Sanggalang na talagang nahirapan sila doon sa Meralco dahil very physical yung series pero nagpapasalamat siya at ito ay natapos at sila ay nasa finals na. Sa ngayon sinabi ni Coach Chito na hindi na siya worried kung sino man ang makaharap sa SMB at TNT dahil kahit sino naman dyan ay magiging mahirap na kalaban at ang focus niya ay doon sa gagawin ng Magnolia at bahala na kung sino doon sa dalawang koponan ang kanila makahaharap. Shout out kay Renzo Felix, Jerry May Lumibaw, Jericho Nograles, Salvador Laiga, Alvin Restua Family, Dave Pogi Santos, Osrit Vlogs, Jerry Salazar, Art Castro, Freddy Alejo, Scout Ranger, Jason Mendoza, Joseph Pineda, Julius Benedict at Jason David, Dennis, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Lenod Ojiatans, Andrew Anyosa, Raymond Amoranto, Luñesa Family, RL Pinoy, Joshua Giray, Patrick Unabia, Jordan at John Ray D. Malanta, JJ Sibum, Leo Goping Talavera, Santillana Family, Jose Juntilla, Dexter Domer, John Cantos, Brian Andres, Dion Mercado, Jonel Alagon Family, RG Bueno, Raven Banyes at Judy Villarosa.